Simulan na natin ang ating review quiz B. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, atin ang simulan. Simulan na natin ang ating review quiz B. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa aktibong pagsali sa mga gawain sa tahanan o komunidad. A. Pagtutol. B. Pagtulong. C. Pakikilahok. D. Pagkakawang gawa. Ang tamang sagot ay C. Pakikilahok. Alin sa mga sumusunod na gawain ang kaya mong gawin sa inyong tahanan? A. Pagluluto ng ulam. B. Paglalaba ng mga damit. C. Pagliligpit ng pinagtulugan. D. Pagkukumpuni ng sirang gripo. Ang tamang sagot ay C. Pagliligpit ng pinagtulugan. Number 3. Ano ang ibig sabihin ng kayang gawin? A. Mga bagay na magagawa mo. B. Mga bagay na binabaliwala mo. C. Mga bagay na hindi mo magagawa. D. Mga bagay na kaya gawin ng iba. Ang tamang sagot ay A. Mga bagay na magagawa mo. Number 4. Bakit mahalaga na nakikilahok ka sa mga gawain sa tahanan? A. Para matapos ang mga gawain sa tahanan. B. Para magkaroon ng kaayusan sa tahanan. C. Para makatulong sa magulang. D. Lahat ay tama. Ang tamang sagot ay D. Lahat ay tama. Number 5. Bilang isang bata, ano ang dapat na ginagawa mo sa tahanan? A. Baliwalain ang tungkulin mo. B. Gampanan ang tungkulin ng isang bata. C. Gumawa ka ng mga gawain na nais mong gawin. D. Iasa sa iyong mga kapatid ang nakaatang na gawain. Ang tamang sagot ay B. Gampanan ang tungkulin ng isang bata. Number 6. Pagdating mo galing ng paaralan, ay nakita mo ang mga nagkalat na gamit sa salas. Ano ang iyong gagawin? A. Hayaan ko na lang ang mga kalat. B. Aayusin ko ang mga kinalat na mga gamit. C. Itatanong ko muna kung dapat bang ligpitin ang kalat. D. Hihintayin ko na dumating ang aking kapatid para tulungan akong magligpit. Ang tamang sagot ay B. Aayusin ko ang mga kinalat na mga gamit.
Number 7, nakita mo na nakabukas ang bentilador at walang tao sa inyong kwarto. Ano ang iyong gagawin? A. Ipagpapatuloy ko ang aking ginagawa. B. Hahayaan na lang baka mapagalitan ka pa. C. Papatayin ko ang bentilador dahil wala namang gumagamit. At D. Wala po sa nabanggit ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay C. Papatayin ko ang bentilador dahil wala namang gumagamit. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya? A. Ikalat ang mga laruan. B. Iasa sa iyong kapatid ang pagliligpit ng higaan. C. Huwag turuan ang kapatid na mas bata sa iyo. D. Makipag-usap ng maayos sa mga nakakatanda sa iyo. Ang tamang sagot ay D. Makipag-usap ng maayos sa mga nakakatanda sa iyo. Number 9. Alin ang tamang pagsagot sa iyong mga magulang? A. Paggamit ng po at opo. B. Pagsagot sa maayos na pamamaraan. C. Antayin muna matapos ang kanilang sinasabi bago sumagot. O D. Lahat ng nabanggit ay tama. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit ay tama. Number 10. Ginamit ng kapatid mo ang iyong sapatos. Ano ang sasabihin mo sa kanya na hindi siya masasaktan? A. Hindi ko na siya kakausapin. B. Sisigawan ko siya sa ginawa niya. C. Magagalit agad ako sa ginawa niya. D. Kakausapin ko siya ng mahinahon at sabihin na magpapaalam muna bago gamitin ang hindi niya gamit. Ang tamang sagot ay D. Kakausapin ko siya ng mahinahon at sabihin na magpaalam muna bago gamitin ang hindi niya gamit. Number 11. Habang ikaw ay naguhugas ng pinggan, ay nabagsak mo ito sa sahig. Tinago mo sa nanay mo ang nangyari dahil ayaw mong mapagalitan ka. Tama ba ang iyong ginawa? A. Tama, wala namang nakakaalam ng nangyari. B. Mali, dahil nararapat lang na sabihin mo ang totoong nangyari. Ang tamang sagot ay B. Mali, dahil nararapat lang na sabihin mo ang totoong nangyari. Number 12. Inutusan ka ng nanay mo na magwalis dahil makalat ngunit wala kang mapagtapunan ng basura. Iniwan mo ito sa may pintuan ng bahay ninyo. Tama ba ang iyong ginawa? A. Tama. Wala namang nakakaalam na nangyari. B. Mali. Maari mong sabihin sa iyong ina ang totoo. Ang tamang sagot ay D. Mali. Maari mong sabihin sa iyong ina ang totoo. Number 13. Dumating ang tatay mo na pagod galing ng trabaho.
Bilang anak, ano ang gagawin mo? A. Ipagpapatuloy ko ang aking ginagawa. B. Hahayaan ko na lang na dumaan siya sa aking harapan. C. Magmamano at kukunin ang kanyang mga kagamitan para makapagpahinga. D. Wala sa nabanggit ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay C. Magmamano at kukunin ang kanyang mga kagamitan para makapagpahinga siya. Number 14. Mahimbing na natutulog ang iyong lola sa inyong salas. Bilang apo, ano ang iyong gagawin? A. Mag-iingay ako. B. Ipagpapatuloy ko ang ginagawa ko. C. Mananahimik ako upang hindi siya magising. D. Wala sa nabanggit ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay C. Mananahimik ako upang hindi siya magising. Number 15. Ang pagligpit ng mga gamit sa higaan ay isang gawain na dapat gawin saan? A. Tahanan. B. Paaralan. C. Barangay. D. Komunidad. Ang tamang sagot ay A. Nagpapakita ng kultura at pagkakakilanlan. Number 16. Ang pagsunod sa utos ng iyong guro ay nagpapakita ng gawain na dapat gawin saan? A. Tahanan. B. Paaralan. C. Barangay. D. Komunidad. Ang tamang sagot ay A. Dumalo at tangkilikin ang mga lokal na gawain. Number 17. Ano ang pangunahing layunin ng pagtupad sa mga gampanin at inaasahang kilos sa tahanan at paaralan? A. Upang maiwasan ang parusa. B. Upang makakuha ng mataas na grado. C. Upang maging sikat sa mga kaklase at pamilya. D. Upang makapaglinang ng mga gawi na makatutulong sa kasanayan at ugnayan sa kapwa. Ang, ang tamang sagot ay D. Upang makapaglinang ng mga gawi na makatutulong sa kasanayan at ugnayan sa kapwa.